Sobrang saya, sobrang sarap sa pakiramdam araw-araw pag nakikita natin yung mga alaga natin na sa dating umpisa nating iilan lamang habang tumatagal po ay dumadami na sila. Iba-ibang hayop po ang aming in-explore dito sa bukid. May kambing, manok, baboy, baka, kalabaw at ngayon po meron tayong bagong alaga namang maraming mga itik. Nandyan din yung mga pabo, gansa at iba pa. Ngayon naman ay pagkakataon ko namang i-share sa inyo yung naging konsiderasyon ko bago kami nag-umpisa dito sa farming. Lalo na doon sa mga nais din mag-umpisa. Bago ng plano, unang naging konsiderasyon ko rin dito ay yung lokasyon, yung paglalagyan natin ng mga alagang hayop. Tulad nga ng lagi nating nababanggit nung nag-umpisa kami, wala rin kami sariling lupa. Tenant lamang kami sa isang malawak din na niyugan. Bago lamang na nagkaroon tayo ng lupa, yung lagi nating sinishare din sa mga video natin. At doon naman kami nag-expand. Ang una kong tinitingnan noon ay sobrang madamo na ilalim ng niyugan, which is pwede naman natin paglalagyan ng mga alagang hayop. Doon natin naisip na ilagay yung mga kambing, mag-alaga ng mga manok na kumakain din ng mga damo. At naisip ko nga na i-free range yung mga alaga naming manok dahil nga doon sa maraming damo na nakakain nila. So may iba-iba naman tayong paraan din na po pwedeng pag-aalaga ng manok. Pwedeng free range, may iba naman nakakulong lamang, nabibigyan nila ng feeds habang pinapalaki. Yung sa atin naman, since yung resources natin ay yung malawak na niyugan, malawak na damuhan doon sa ilalim ng niyog, so naka-free range kami ng mga manok, kaya kahit konti lang yung feeds o pakain na binibigay namin sa manok, madalas nga mais yung binibigay natin, ay okay lang kasi marami naman silang nakakain, kumakain din sila mga insekto, mga damo, at yung mga laglag na mga prutas, mga bunga ng mga damo. Pagka nalaglag yun, nahinog yun, ay kinakain din nila. Pero kapag maliit lamang espasyo natin at nakakulong lamang sila, so hindi naman applicable itong free range na mga native chicken. So pag ano naman, magawa tayo ng housing, tas dun lang sila sa loob. Or pwede rin mag-alaga tayo ng mga broiler chicken, or yung mga nangingitlog na mga manok, yung mga white leghorns na araw-araw nangingitlog. Actually, pwede rin naman yung Rhode Island, mga ganun, Black Astrolorp. Pag medyo maliit lang yung space natin, i-free range natin sila, tapos magtanim lamang din tayo ng mga pwedeng idagdag natin pakain sa kanila. Kumbaga free range sila doon sa medyo maliit lang na space, lalambatin lang natin, may housing sila, tapos nakalambat lang sila doon sa loob, tapos bibigyan natin sila ng pakain na lang. Pero since yun nga, wala tayong resources na malawak na area ng damuhan, so medyo magastos din. Kailangan nating supplyan sila ng lahat ng pangailangan pagkain nila na para sila ay makapangitlog. Ganun din pagdating sa mga baboy, marami nga nag-alaga ng baboy na kapigiri. So medyo maliit lamang yung space na kailangan nila. Yung amin, kahit nga i-free range namin ng malawak na area, since naglambat kami na para free range area ng baboy, ay walang problema kasi hindi naman kami bibili pa ng lupa. Yun naman yung existing na lokasyon na available sa amin, na damuhan lamang. So yun ay pinapakawalan namin ang mga baboy doon na siyang makain din ng mga damo, nagabungkal ng lupa, yung mga insekto sa ilalim ng lupa ay kinakain din yun ng mga baboy. So doon naging applicable yung pag free range ng baboy dahil nga doon sa existing na lokasyon. Ganon din sa mga kambing, naglambat kami ng malawak, nilagay namin yung kambing doon at may housing lamang doon sa loob, at kada hapon umuwi yung kambing, pagka-araw naman bumababa sila, kumakain sila ng mga damo. So wala kaming naging problema, walang gastos doon sa kambing talaga. No, ang gastos lamang doon ay konting pampurga lang, at minsan kung kailangan ng vitamins, obserbahan natin kung talagang tingin natin ay kailangan bigyan ng vitamins, ay vitamins natin. Yun yung ginagawa ko lang sa kambing na maintenance, which is minsan once in 3 months lang natin ginagawa, lalo na yung pagpupurga. So depende, kapag kabuntis yung kambing kasi hindi natin yan pinupurga, doon lang tayo sa mga anak niya at doon sa barako, or pagkatapos niyang manganak, no, after ilang buwan, mga 1 month, 2 months, pinupurga natin yung inahing kambing at yung anak niya para ready na naman yung inahin pagka magbuntis na naman siya. Yung mga pabo naman, yun, kasabay lang yun ng mga manok na gumagala, kasama lang ng gansa. Tapos yung mga itik naman, nag-alaga din tayo noon. Since meron tayong bagong lokasyon ngayon, yung area natin bago, yun yung nabili natin at yung hinuhulugan natin, doon namin nilalagay yung itik. Kasi yung area na yun, may palayan, tapos yung palayan hindi natin natatamnan dahil ngayon madalas kapag umuulan ng malakas, binabaha agad yun. Kaya ang ginagawa natin, naglagay tayo ng itik, since meron namang medyo mataas na parte, kapag bumaha man doon sa may palayan, so yung mga itik naman aatras yan ng kusa papunta doon sa medyo mataas na parte. No, unlike doon sa palay, kahit bahain siya, hindi siya makakaatras. So talagang masisira yung palay pagka tumagal yung tubig na nandoon sa palayan natin. Kasi madalas sa amin, pagka bumabaha doon sa area na iyon, talagang matagal siyang humuhupa. No, inaabot ng 2 linggo, minsan 3 linggo, minsan nga inaabot ng 1 buwan. Kaya talagang namamatay yung mga tanim doon. Doon ko naman naisip na mga itik ang alagaan dahil nga pagka bumabaha, maraming kuhol, maraming suso, maraming insekto na pumapasok doon. So magiging pagkain naman yun ng mga itik natin. Malaking advantage yun sa mga itik at masayang-masaya nga sila pag ganun. Dahil nga unlimited yung langoy nila at napakalawak ng tubigan na kanilang napupuntahan. Pangalawa naman sa konsiderasyon na tinitingnan natin dito ay yung ating kakayahan. Sa akin naman, hindi lang ako nakabase
based doon sa sarili kong kakayahan, kasi nandyan naman yung parents ko na tinutulungan din ako, which is sila mama, sila papa, ay talagang farmer na sila mula noon. Bata pa lang sila, tumutulong na sila sa mga magulang nila sa paggawa ng mga palayan, no, hanggang sa pag-aalaga ng hayop. Yan, na-try din nila at marami pa silang mga nasubukan na pagdating sa pag-aalaga. So sila yung nagiging pinaka main na nag-aalaga ng mga alagang hayop namin. Tapos nung nag-expand na, ako naman yung nag-aalaga sa iba. Tapos pagdating doon sa mga housing, si Papa kasi marunong din siya na magtabas ng kahoy, mag-karpintero, magbuo ng mga housing ng mga alaga. So kayang-kaya ni Papa gawin, tinutulungan lang yan namin. At madalas nga si Mama ang kasama niyang gumawa ng mga housing namin. So yun yung isa sa kakayahan din namin kung saan nakakatipid kami. Kasi kung lahat ay ating kailangan bayaran, pati yung pagbuo ng mga housing, lalo kung nag-umpisa pa lang tayo, malaki talaga ang kailangan nating puhunan. Kaya maigi din na kung meron tayong parte ng pamilya na marunong gumawa ng mga simpleng housing lang muna, ay ganun muna gawin natin habang nagpaparami, nagpapalaki pa tayo at kinikilala pa lamang nating maigi yung ating inalagaan, kung talaga bang magtutuloy-tuloy tayo dun sa ganung klaseng alaga, na i-enjoy ba natin. Kasi baka mamaya bandang kaligitnaan ay mapapasuko na tayo, so sayang naman yung ating inumpisahan, sayang yung ating nagagastos na malaki. Kaya't mas maigi nga rin na start small muna, dahan-dahan ang pagpapalaki, pagpapalago, pagpaparami. No, kung ano yung kakayahan natin, dun muna tayo. Limit muna tayo dun, huwag tayo masyadong mag-expand o mag-extend kung hindi pa naman natin masyadong kabisado or nag-uumpisa pa lang naman tayo. Huwag tayo magpapadala sa hype. Kasi minsan kapag ganon, baka ubusin yung pera natin, mauubos doon. Tapos bandang huli, pagsisihan natin kasi yung ipon natin naubos, tapos hindi tayo kumikita. Dahil itong farming ay parang negosyo din ito. Hindi lahat dito ay napapalago, no? Hindi rin lahat ay talagang umaasenso. Marami din ang sapat lang ang kinikita, marami din nalulugi, marami din naman ay mas guminhawa. No, parang business din na hindi lahat ay talagang nagtatagumpay. No, minsan kailangan mong suungin yung mga pagsubok, kailangan mo matuto muna para maging matagumpay. No, kaya kailangan kapag nais mo pa ay matuto muna, so doon ka muna sa kaunti muna. Start small muna at yung kaya mo lang muna para habang tumatagal, pagka natuto ka na lalo, meron ka na may apply at pwede ka na magbagsak ng magandang puhunan kung kabisado mo na at nakikita mo na yung market, nakikita mo na na kaya mo magpalaki ng alaga, so pwede na. Pangatlo naman sa konsiderasyon ko noon bago umpisan ay talagang nag-research ako, inaral ko maigi. Halos lahat nga ng video kung sa kambing, tungkol sa kambing, talagang pinapanood ko. Tungkol sa manok, pinapanood ko rin para magkaroon ako ng dagdag ideya, mga kaalaman, para may apply ko doon sa pag-aalaga, mga ideya ng mga housing, kung ano yung pinakamura, mga low cost housing muna, ano yung itsura. Ayan, lahat yan ay talagang nire-research natin, yung mga paraan, mga pakain, paano tayo makatipid. So inaalam din natin yan. Kaya doon nga pumapasok yung mga lagi natin nababanggit din dito, yung pagtatanim. Nandyan yung Madre de Agua, mataas sa protein. Andyan yung azola, kung may tubigan doon sa lugar natin or nais natin maglagay ng azola pad, pwede rin. Lagyan natin ng azola kasi yan dagdag pakain. At pinakamaganda nga rin itong mais. No, kasi yung mais, kahit na buong mga mais, ay kinakain din ng mga alaga natin yan kahit hindi pa natin kinakrack corn. No, kapag malalaking mga alaga, yung mga nangingitlog na, yan yung pinapakain namin, buong mais lang. Kasi kapag naubos yung mais, pag bumibili kami ng buong mais, mas mura kasi nabibili kumpara doon sa crack corn. Usual kasi yung mga crack corn nasa 35 pesos per kilo, pero yung mga buo pa nasa 20 pesos per kilo, minsan nga umabot 15 pesos per kilo, minsan nga meron pang mas mura, minsan 13 pesos per kilo lang yon. Yung mga buo na hindi na crack, no, yun yung mga murang mais, which is sanay yung mga alaga namin doon, yung mga manok, mga inahing baboy namin, mga may edad na, ay malakas silang kumain noon. Mais, darak, tas feeds, kangkong, mga dahon katawan ng saging yan. Isa rin yung saging, maganda rin yan, magtanim tayo ng saging, kasi yung mga bunga, pang merienda natin, pwede natin pambenta, habang yung mga dahon yan, pwede nating i-chop, yung mga katawan ng saging, pwede nating i-chop, dagdag din pakain sa mga alaga, haluan natin yan ng feeds, mais, darak, o kung anong po pwedeng ihalo na available sa lugar natin. Or isa nga rin sa magandang konsiderasyon yan, tingnan natin ano yung mga resources na meron sa lugar natin. Halimbawa, dun sa lugar natin, malakas ang soya, may mga nagbebenta ng soya, may mga sapal ng soya, pwede natin bilhin yan mura. Dahil dun sa lugar na maraming gumagawa ng taho, ayun ay maraming soya dun. Tapos yung iba naman, dun sa mga palengke, bumibili sila mga sapal ng niyog, minsan nga libre nilang nakukuha. So yun, pandagdag nila pakain sa mga alaga yun. Tapos may iba naman yung mga gulay sa palengke, yung mga
bulok na gulay or yung mga balat ng gulay, no? Yung iba kinukolekta rin nila yan, pandagdag pagkain sa mga alaga nila. No, actually, maraming alaga ang makain yan, mga baboy, manok, pabo, itik, nakain din yan. Sa amin naman, dahil medyo tamid kami pumunta sa mga palengke, so ang paraan namin, malawak naman yung area, meron pang pagtamnan, so nagtatanim kami ng maraming mga pwede pakain sa mga alaga. Yung mga saging, madre de agua, napier grass, gabi, kamote, kangkong, at marami pang iba. Yung mga kinakain, basta kinakain ng alaga namin, tinatanim natin yan. No, yung mga damo ay hindi natin tinatapon. Pag kinuha natin yan, ipinapakain natin sa mga alaga natin. Mga kambing, baka, kumakain yan, mga napier grass, paragrass, kahit yung mga balili o yung mga carabao grass, ayan, kinakain din ng mga alaga. Halos walang tapon. Maliban na lang doon sa mga damo na hindi naman kinakain ng mga alaga natin. So, ayun, hindi na natin kailangang kuhanin yun. Yun ay pinuputol namin, pinapalinis namin yun para mas lalong tumubo yung mga carabao grass. No, yun yung kinakain kasi ng mga alaga natin. So, mas pinapalabong natin yung mga damo dito sa lugar natin. Yung mga damo na kinakain ng mga alaga. Marami rin po talaga mga diskarte na po pwede pa nating gawin pagdating dito sa bukid, sa pag-alaga ng hayop. No, sa akin, yun yung mga naging unang hakbang ko. No, yung mga lokasyon, kakayahan, at in-research natin, inaaral natin kung may mga seminar, sumali tayo. Dahil marami tayong matutunan, kailangan din talaga yung utak natin, yung mindset, pati yung ating kaalaman, i-improve natin para doon sa ating pag-aalaga ng hayop. Nang sa gayon ay matuloy-tuloy natin at talagang magawa natin kung ano yung mga dapat kapag dumadating man sa punto na may mga problema, meron na tayong backup na ito yung gagawin ko. Na kahit papano ay maaring matuloy-tuloy natin yung pag-aalaga natin. So ayan muna po yung ating topic sa ngayon at marami pa tayong mga updates, mga video patungkol dun sa iba-ibang mga alaga natin na susunod i-upload din natin. At muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.